Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyong video ay ang running debate ng ang dating daan ni Brad Ellie Soriano at ng ang tamang daan ng Iglesia ni Cristo. At atin itong bibigyan ng reaksyon pagkatapos ng video. Halina at atin ng panoorin. May tatanong lang po ako, Brother Josel. Sige po, kapatid na. Kailan po ang ng concert ni Tuko? Oh. Concert ni Tuko. Dalawa po yun eh. Si Tuko at si Pugo in concert. Si Pugo saka sige. Si Bularan po, mag-concert sana. Ang ganda-ganda ng concert ni Brother Soriano. Pagkatapos, binasa nila na para bang yung love offering in song. Love offering ang alam nila. Pagkatapos yung binigay na 10 ticket sa isang senador, binasa this one's for you. Ang ibig sabihin naman ni Michael Liling, buti lang hindi this 10 for you. Hindi nakakaintindi ng sulat yun, hindi yata nakakaintindi ng English, mga Iglesia ni Cristo. Ano po ba? Ang dapat sa kanila, lumaban ng diskusyong kay Brother Soriano. Abangan namin ang sagot nila. Lalaban ba sila o hindi? At hindi sila. Ayan, abangan po namin kung anong sagot nila. Dami nilang ngas-ngas sa TV, hindi nila masagot kung lalaban sila o hindi. Kung di sila lalaban, bakit? O, takot ba sila? Tatakot si Bularan dahil wala nang buhok yun, brother. Na wala, ngas-ngas sila ng ngas-ngas sa TV. Hindi naman sila makalaban ng diskusyon. Mabuti na nga lang po at nasusuri ninyo yung kanilang mga sinasabi. Ay, naku po. Pagka gusto namin makarinig ng kasinungalingan, doon po sa kanila, tamang daan nila. Tungkol naman po, Brother Eli, meron po silang binasa sa kabila na mga komento nyo to tungkol kay Cain at saka kay Abel. Sabi ni yung bansot, yung maliit. Sino ba itong pangalan na to, yung maliit? Tawagin nyo na lang yung bansot. Yung kasama ni Bularan, yung maliit, si Rene ba yan? Ano po ang sinabi? Sabi niya, ang komento nyo tungkol kay Cain at saka kay Abel, saan daw mababasa na may kuya si Cain? Meron po, ganun po ba yun? Ang tanong po nila ganun Kuya? Saan daw mababasa na si Cain may kuya? May kuya? Opo. Baka maaaring nagkaano lang tayo nun. Slip of the tongue. Ang kuya si Cain. Ang kuya si Cain. Si Abel ang may... Kasi yun ang pinakita nila yung comment nyo. Pagkatapos, may pampihirang tao ito. Sabi niya, saan sa Biblia makikita na si Cain may kuya? Alam nyo, ganito yan. Kung ilalalim natin ang pagsusuri dyan, ang mga tao po na sumusunod sa kay Kristo, kapatid si Kristo, siya ang pinakamatandang kapatid, hindi ba? Nababasa po yan sa isang talata ng Roma, Brother Willie. Yan po yung nasa 8 at 29. Ito po nakasulat dito. Sapagkat iyong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya si Kristo po'y kuya yan ng magkakapatid na sa Diyos. Ngayon, kung si Cain naman ang pupuntahan natin, maaari slip of the tongue lang yun. Ganyan lang naman sila. Pinagpuputol-putol, di kinukuha yung konteksto. De pagbigyan natin sila, may kuya rin. In the spiritual sense, may kuya rin si Cain. Yung tatay nila. Kuya rin nila yun. Ayun po. Ganun Kasi yan. naguguluhan lang po ako tungkol sa bagay na yun. Tungkol naman po, Brother Eli, dito sa isa pa na. Noong isang linggo, tama-tama nagalit kayo, yung palabas nila. Itong parting to, hindi nyo nakuha hindi nyo naituloy Alin po yun? Tungkol sa lechon. Merong lechon na, may
may dalang lechon yung mama, sabi nyo raw, tapos binigay pa sa inyo yung ulo, may kasama pang sugpo, tapos may 5,000 pang pera, tapos ang inapulo 100 lang. Nagalit pa raw kayo, sabi nila. Hindi, natatawa nga ako nung sinasabi ko yun eh. Yun naman yung mga tao na yun, mga misled eh. Kahit napakinggan nyo yung sinasabi ko, natatawa pa nga ako eh. Kasi noon, kapatid, dinidiscuss ko yung pagtulong sa gawain ng Panginoon. At yan eh, hindi naman nila tututulan niya kung nasa matitino silang kaisipan eh. Na dapat pagtulong sa gawain ng Panginoon hindi sukli. Hindi yung mas malaki pa yung gagastusin mo sa mga bagay na papunta lang sa tiyan kaysa doon sa itutulong mo sa gawain ng Panginoon. Sinasabi po yan sa kaya lang nila tinututulan yan dahil talagang ang misyon nila tutulan ako kahit tama Nasa Biblia po kasi yun Pakinggan nyo sa Galacia. Ang sabi ng ating Panginoon doon sabi ni San Pablo sa 6 ay ganito, pakinggan nyo. Ito po sinasabi sa 6 at ang talata po ay 7 hanggang 8 po ng Galacia. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Tatapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya kung pagtitimbangin po kapatid, yung paghahasik, kung ang ihasik mo pang Espiritu, sa Espiritu ka aani ng buhay na walang hanggan. Pero kung puro sa panlaman, sa laman mag-aani ka ng kasiraan. Ang sabi nga po ni San Pablo kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ukol sa Espiritu, ay malaking bagay ba namang anihin namin ang inyong mga bagay na ukol sa laman? Ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto. Yan po yung nasa 9:11, Brother Eli. Oo. Ang ibig ko lang ipakita roon, nagtuturo ako noon sa kapatiran ng pagtulong sa gawain ng Diyos. At dito po sa amin kasi, pag sinabing gawain ng Diyos, Brother Josel, yun hindi naman natin pinakikialaman yung pera sa gawain ng Diyos, Totoo po hindi natin kinakain yun, hindi natin binibili ng sigarilyo, yung kagaya ng Iglesia ni Manalo, na pati pambili ng sigarilyo galing sa abulo yan ng miyembro, di ba? Opo. Kaya sa atin hindi ganon. Sagrado po kasi sa amin yung abulo yan para sa gawain ng Diyos. Talagang ginagastos po yun sa gawain talaga ng Diyos. Hindi po sa aming sarili o sa panlamang bagay. Kaya ang aming masasabi, kapatid, ay palagay mo muna dyan yan. Ay ang aming pong masasabi sa inyo, yun tiyempo ng pagtuturo yun sa kapatiran Agaya halimbawa, yung sinasabi raw na hindi ko na kasi alam yan, kung radyo yun, kung pinagduktong-duktong nila yung mga mali-maling tape na hindi naman magkakadugtong Ang isa ron, Brother Joseph, yung sinasabi ko raw na tungkol sa siniguelas, na ang sabi ko nga sa mga kapatid, kesa dadalhin pa sa akin, hindi ko naman mauubos yun, At lalong hindi naman pakikinabangan sa gawain ng Diyos kung dadalhin dito yung siniguelas. Benta mo ka ko yan, 500 piso, lagay mo sa gawain ng Diyos, pinakinabangan ng mabuti, Sabi ba naman, ako raw kung kumuha raw ako, Brother Josel, 100%, dahil isang tiklis lang daw yung nung kapatid, pinabebenta ko, pinapabigay ko lahat yung 500, wala na raw itinira. Kundi malisyoso utak na may diferensya, Brother Josel. Wala naman ako sinabing isa lang yung yung siniguelas May malaki ngang pataniman ng siniguelas yung kapatid. Kaysa mabulok hindi ko naman mauubos. At saka alam niyo naman ako, Brother Josel, di ba? Pinagbabawalan ko ang mga kapatid na dalhan ako ng pagkain. Hayag naman yan sa kapatiran. Ayoko nung pinagdadala ko ng pagkain. Ang paniwala ko kasi, yung pagkain sa tiyan, yung tiyan sa pagkain, kapwa iwawasak ng Panginoon. Walang magandang nagagawa doon sa kakainin mo lang ng kakainin yung resources Mas gusto ko idalhin nila sa gawain ng Diyos. Bawa pag ako yung gumugunita ako ng aking kaarawan sa espiritu, may mga well wishers, kuminsan nagdadala ng
meron pa mga regalong mga damit. Sabi ko, wag na, meron naman akong damit, di ba? Kaya saksi naman kayo ng Brother Joseph. Totoo po. At Brother Eli, ang ginagawa po nila dyan ay napakamalisyoso talaga ng pagtutwist nila. Dahil ang banat nila sa inyo, masahol pa raw kayo dun sa mga pinupunan ninyo na humihingi ng ikapu. Dahil kayo daw po, mahigit sa ikapu dahil 100% daw ang inihingi nyo. Ginamit nga po na halimbawa nila yung nagdala ng isang tiklis na sinigwelas na sabi nyo, huwag nyo na akong dala ng ganyan kasi nga ayaw nyo nga po ng mga ganon. Mas gusto nyo na itulong ng mga kapatid yan sa gawain kaysa sa ibigay sa inyo na pagkain. Pero hindi sa akin mapupunta yun. Opo. At hindi kayo humihingi nun, Brother Eli. Pinagbabawalan ko nga yung nagdadala nun. Oo. At saka, Brother Joseph. At hindi 100% yun, ha, na sinasabi nung kagaya nilang gustong i-portray. O, bigyan ng impresyon kay sige, para masiyahan ka, Brother Joseph, umpisahan natin, Brother Mel, yung ating sasagutin dyan. Sige, para masiyahan ka, ililihis ko lang sandali ang programa mo. Dating daan naman ito eh. Opo. Ang dating daan naman ano yan eh. Hello, Brother Eli. Sana lang po. Hello. Opo. Yung tungkol naman po... Opo, excuse me po, Mantoni. Hello, Mantoni. Saglit lang po. Pupuntahan po natin yan. Huwag lang pong mabitin to ng alanganin. Tuloy lang po natin yung sinasabi ni Brother Eli, then puntahan po natin yung gusto nyong isang tanong pa. Opo. Sige po. Kapatid Amel? Kunin nyo at malalaman nyo kung sinong numero 1 sa panahong ito na ganid, hidhid, matakaw sa pera. Kapatid na Paul, medyo magpo-post lang ako ng konti. Napakainit ng inyong pagsasalita. Ngayon baka sabihin nila, hindi namin kilala itong puno nagsasalita, itong puno na taga-apalit. Kung hindi ho siya kilala, sa puntong ito, kapatid na Paul, isipin kaya ng mga nakikinig na siya ay matakaw, ganid, hidhid pa at matakaw sa pera? Tsak na hindi. Tsak na hindi isipin ng mga hindi naman nakakakilala sa kanya na yung palang inaatake niya, yung sinasabi niyang matakaw sa pera. At sobra pa sa takaw eh. Pagka sobra sa takaw, ganid pa kung tawagin. Opo. Hidhid pa. Hindi aakalaing siya ang isa sa katuparan nun. Kasi may nauna ho siyang pahayag kanina eh. Mabuti ulitin natin yung unang pahayag niya. Ito po. Temo na, Brother Willie, bago yan, ano? Ako raw yung sinasabi kong mga hidhid, ganid sa pera, Brother Joseph. Yung konklusyon na yung galing sa kanya yun eh. At tignan natin kung meron silang batayan para sabihin ako'y hidhid, ganid sa pera. Sige. Meron silang ipaparinig, tuloy natin. Niya, ito po. Pero para turo ko, o ikaw, 1,000 ka, 5,000 ka, hindi ganon. Dito, basta ayon sa binasyan ng puso mo, maluwag sa kalooban mo, at ayon sa pagkakilala mo. Pero para turo ko, o ikaw, 1,000 ka, 5,000 ka, hindi ganon. Kaya sinungaling itong punong ito, kapatid na Paul, at pagka sinungaling, may pahayag po siya. Temo, nagkaya siya na kaya ako raw sinungaling. Bakit, Brother Joseph? Ba't sinabing kaya ako raw sinungaling? Dahil sabi ko, sa atin dito, yung kontribusyon, yung abulo yan, mapapansin mo dyan, meron pa diyang isang babae na nasa screen na nagsa-sign language eh. Matagal na yan eh, yung ano na yan eh. Dahil alam mo, meron na yatang ilang taon si Sislo sa abroad eh, di ba? Wala siya rito ngayon. Matagal na po Tagal na po yan. Matagal na yun. Yan eh, mga matatandang tapes pa yan. Na yan, ang tinatalakay dyan, yung abulo yan sa iglesia, Brother Joseph. No? Na, sa atin, wala tayong ginagawa na tinutukahan natin yung membro. Ikaw, 1,000 ka, 5,000 ka. Yun ang sinabi ko, no? Dito, voluntary ang sa atin. Ayon sa pasyan ng puso. Ang pinapaliwanag ko dyan, yung 9:7 ng ikalawang Korinto Brother Joseph, no? Ngayon, idudugtong nila yan sa isang pangyayari para palitawin na ako tinatakdaan ko miyembro. Pero hindi naman yun abulo yan yung abulo yung doktrina sa atin, ano? Ang ipakikita nila dyan, yung nagtatayo tayo ng convention center na nangangailangan ang construction company ng 20 million, no? Yung 20 million na, siyempre, sa akin sisingilin yun dahil ako nananagot doon, di ba? Ako'y naipagpaon ako na yung aking magagawa. Ang katunayan, naipatayo ko na
kulang na lang ng bubong at saka noong insulation, Brother Joseph, at saka yung iba pang mga gamit. Ang hinihingi sa akin 20 million. Kung natatandaan mo, ang kontrata sa atin ni Miss Imelda Papin dyan, mga 7 million yung isang kontrata niya Pero bukod sa kanila, meron pang mga ibang kontratista na gumawa, kailangan noon ng 20 million. Masakit ang ulo ko dahil sabi ko, tulungan nyo naman ako mga kapatid dahil akin na nga yung lupa, akin na rin yung inumpisa, tulungan naman ako ng kapatiran, Yun ang idudugtong nila dyan para sabihin na tinatakdaan ko raw ang mga miyembro. Pero tinitiyak ko sa inyo, ito ang sinungaling itong mga taong ito Brother Joseph Bakit? Yung isang dinuduktungan, yun paliwanag ko yun kung paano abulo yan sa iglesia, yung inihahandog na offering ng mga kapatid. Opo. Dapat yun, galing sa puso, hindi tatakda, 5,000, 1,000, wala. Ngayon, ito namang isa, papakita nila, nagkukwenta ako kung paano natin i-raise yung 20 million. Yung 20 million na para sa coordinating center. Hindi abulo yan ng na linggo Brother Josel Magkaibang instance yung pagduduktungin nila nitong mga tarantadong ito para palitawing ako'y masamang tao, di ba? Ganyan yan Hindi alam ng mga listeners yan kung hindi natin ipapaliwanag na itong sinasabi kong 20 million, ito ay para sa pagtatayo noong ating convention center na malaki kaysa sa Araneta Coliseum. At doon pinupuna pa tayo na para bang nagyayabang tayo hindi totoo na malaki pa sa Araneta Coliseum. Kung gusto nila, tanungin nila si Presidente Arroyo, nakarating na rito. Si Senador Villa, nakarating na rito. Si Secretary Roy Logoles, nakarating na rito. Di ba? Nakarating na rito si Boots, si Kuli Desma, si Jaya, si Elizabeth Ramsey. Nakita na nila kung gaano kalaki ito Di ba, kapatid na Joseph? No less than the President of the Philippines, nakarating na sa ilalim ng bubong nitong convention center na ito at nakita niya kung ilang pun-libong tao yung nasa loob, na hindi kasya sa Araneta Coliseum. Kasi nung pumunta rito si Presidente, Brother Joseph, meron more or less 100,000 yung tao rito di ba? Sa Araneta, full pack na, 17,000 lang di ba? Kaya, yun ang inire-raise natin ng 20 million. Remember, ito, Brother Joseph, hindi para sa akin ito, Hindi para sa akin, para paratangan akong hidat ganid nitong tarantadong mga taong ito na ministro ng Iglesia ni Manalo. Masasama utak nitong mga tarantadong ito tingnan natin yung ipapakita nila. Kumbaga sa target sa barrel, yung sa shooting, shooting area, bullseye Oo. At tinamaan siya, pati bigote niya, balagay ko, laglag Contributions are given with the voluntary price from the giver. Sister Luz. No fixed amount, Brother Eli. No fixed amount. Pero humihingi lang kung sino. Ito yan, Brother Joseph. Sabi, ginamit nilang premise, contributions is given with the voluntary amount from the giver. Yung giver ang nagpapasya, kung ano voluntary sa kanya. Tapos, ang layo ng iduduktong. Ang iduduktong, hindi naman yung contributions doktrina natin na ginagamit natin, di ba, Brother Joseph? Yun yung ating isang meeting yan ng kapatiran na nire-resolve natin kung saan tayo kukuha nung para 20 million na para pakapupunan nung ipinapatayo nating convention center. Di ba, Brother Joseph? Biro mo pagduduktongin nyo, kung di man luloko yung mga tarantado na yan, pagdudugtongin nyo magkaibang instansya ng paliwanag ko para palitawing hindi raw totoo sinasabi ko na walang takda, walang fixed amount, tinatakdaan ko raw. Pero kung matalino kayo mga kababayan, pakinggan nyo itong ipinakita nila. Hindi ko naman tinatakdaan nagkukwenta ako. We are exploring possibilities na kung halimbawa ka ako, 20 million, 1,000 na 20,000 na members na tigwa 1,000, 20 million na yon. Pero wala akong sinabi, ikaw 1,000 ka, ikaw 1,000 ka. Kagaya nung sinasabi nila. Wala nun. Tingnan nyo mga kababayan. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon Pero para turo ko. At tinakdaan ko ba? At ito mga Brother Joseph, tinakdaan ko ba? Nagkukwenta ako di ba? Opo. Sabi ko,
para maalisan ako na isip kasi naniningil nga yung contractor no? Kasi hindi naman pipirma ng kontrata kung di ka magda-down di ba? Para ako mawalan akong isipin, mingi lang kong tulong, kailangan ko 20 milyon. Yung ba personal kong pangangailangan para sabihan ako ng hidhid itong tuko na ito? Ha? At saka itong malnourished na isang ito na kasabi niya. Biro mo, kung hindi malnourished ang utak niyang mga yan, biro mo, hindi magkaparehong instansya, pinagduduktong para pagkontrahin at palitawing ako'y matakaw sa pera, Brother Joseph. Opo, nilalayo nila yung tape na yung pinakikita nila, ninakaw lang nila rito sa atin yun Brother Joseph. It is not intended for broadcast anyway. Tama po yan. Yan private meeting ng kapatiran no? At wala akong sinabi ro na 1,000 ka, 5,000 ka, wala nun Nagkukwenta ako ng possibilities. Nasabi ko, 20,000 people lang pala na members, na tigwa 1,000, makakapag-raise na tayo ng 20 million. But it depends on them. Hindi ko sila tinakda, 1,000 ka kapatid. Walang ganun Na bawat isa sa inyo, 1,000, walang ganun. Walang isa man. I'm exploring possibilities. Tuloy natin, Brother Joseph. Hingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon Pero para turo ko, ikaw, 1,000 ka, 5,000 ka, hindi ganon. Meron ba akong sinabihan nun, Brother Joseph? Na, dun sa sinabi ko na 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, kasi in 20 million, napakaliit nun Brother Joseph Alam mo kung ba't napakaliit? Bakit po? Because I have spent more than 100 million dun sa property na yun. Na hindi ako nanghingi sa kapatid noon, Brother Joseph. Alam po ng kapatiran yun. Hindi ako nanghingi. Yung iba ron, niloan ko lang sa financing para maitayo lang yan di ba? Ngayon, dumating doon sa punto na sagad na yung aking credit limit, Hindi na ako, meron tinatawag kasi sa bangko na SBL, Brother Joseph, Single Borrower's Limit. Hanggang doon lang ang pwede mong utangin. Siyempre, hihingi na ako ng tulong sa kapatiran dahil after all, hindi naman akin itong ipinapatayo kong ito, kundi sa kapatiran nito. Kaya sabi ko, yung biro mo, mangangahas ka bang manghingi ng 20 million na para sa pansarili mo, napakalaking bagay kung pampansarili ko, di ba? Pero para doon sa gawain na pagpapatayo ng convention center, napakaliit ng 20 million. In as much na ang ipinatatayo is worth 250 million, Brother Joseph. Totoo po yan. Kaya, yun lang 20 million ang hinihingi ko. Pinagkamalian pa ako nitong mga tarantadong ito na gani daw ako, hindi daw ako sa pera, Brother Joseph. At pinagdudugtong yung magkaibang instansya. Yun ang diferensya ng utak niyang mga yan masiraan ka lang, gagawin nila lahat ng paraan. Dispirado na kasi ay lumaban ng diskusyon Brother Joseph. Lalaban lang yan, maliliwanagan ng mga miyembro nila kung ano yung pinagsasasabi nila yan kasi pinagduktong 20,000 lang naman pala ako members na tigwa 1,000, makaka-raise na tayo ng 20 million tapos iduduktong doon sa sinasabi ko naman sa doktrina na wala tayo rito nung ikaw 5,000 ka, 1,000 ka, wala talaga namang wala miski doon sa tiempo na yun wala naman talaga it's just exploring possibilities to raise the 20 million pesos, di ba tuloy natin. Hello, Brother Eli. Mahigit naman tayo sa 20,000, tigi 1,000 lang meron ng 20 milyon, tigi 1,000 lang meron ng 20 milyon. Pero para turo ko, ikaw, 1,000 ka, 5,000 ka, hindi ganon. Wala naman ako tinuro Di ba, Brother Joseph? Wala po. Meron ba? Ikaw, 1,000 ka, 2,000 ka, 5,000, wala nun Wala. Talagang hindi consistent yung sinasabi ko. Hindi hindi magkakontra yon. Dahil magkaiba ng pagkakataon, pero hindi pa rin nila mapuntuhan na may sinabi ba ako dun sa video na, ikaw, 1,000 ka, 2,000. Wala na po sinabing gano'n Sinasabi ko lang sa mga kapatid, yung palaka kong 20 million, 2,000 lang na 1,000, 20 million na. Di ba? Ganun yon. Yun ang ibig ko sabihin. Binibigyan nila ng malisya, palibasa, iglesia ng mga malisyoso ito. Kasi ang puno nito, malisyoso rin pagdating sa pera, malisyoso rin ang mga ministro nito. Para pagsabihan akong hidhid, sino kaya ang hidhid at galit sa pera? Ako o ang mga ministro ng Iglesia ni Manalo? Ilagay natin sa screen, Brother Joseph. Eto po yan. Hello.
yung circular na pirmado si Mr. Manalo, no? Apo. Ayan, pakibasa mo nga yan, kapatid na Willie, yung circular na yan, kung anong klaseng mga ministro, ang mga ministro ng Iglesia ni Manalo. Para pagbintangan ako na ako hidhid at ganid sa pera, tingnan natin, mga kababayan, kung sino ang hidhid at ganid sa pera. Ito bang grupo ni Tuko o itong amin? Pakinggan nyo. Ayan po, Brother Joseph. Ito'y may letterhead po. 42 Broadway, New Manila, San Juan, Rizal, KP. Hunyo... Pulong Pilipinas yun. Ano to? 3 ba to? 1937. Mayo. Anyway, sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng puok ng Iglesia ni Cristo sa Kapulong Pilipinas, mga mahal na kapatid, sa pamamagitan ng liham na ito, ipinatatalastas namin sa inyo na si kapatid na Norberto Cruz Antolino Macasiano, Bienvenido Castro, Simplicio Elizaga at Fortunato Lozano ay nawalan ng karapatan sa pagkamanggagawa dahil sa kanilang sa kasalanang paghalay at pagpapabaya sa kanilang tungkulin. Sila Fortunato San Esteban at Joaquin Balmores ay dahil sa pagbali ng labis at paglilinglang sa mga naglalagay ng okay. Kita mo? Ha? Ano ngayon, ha? Yan ang mga ng Iglesia ni Manalo, ha? Na ito'y makalawang ginawa sa isang pagkakataon, ang sabi, Brother Joseph. At si kapatid na Vivencio Cosico ay sa pagbali ng higit sa kanyang tinatanggap. Si Cirilo Gonzales ay di lamang sa labis na pagbali, kundi sa paggamit din naman ng diwasto at pagmamalabi sa kanyang karapatang hawak sa pagkatagapamahalang katulong ng Iglesia. Ang kanilang bali ay umabot sa makalawang ibayo ng kanilang tinatanggap buwan-buwan. Si Felix Ortiz ay tinitiwalag dahil sa panglilinglang sa pag-utang sa mga kapatid na ang sinasangkala na yung ating tanggapan. Si Antonio Collantes ay tinitiwalag din sa Iglesia dahil sa paghuwad sa pangalan ng tagapamahala ng Dibisyon ng Laguna upang makakuha ng kwarta sa ingat yamang Pampuok. Kita mo yan? Yan ang hidhid. Brother Joseph? At ikalaway ang kanyang pagsasamantala sa kamang mga ng isang dalaga upang maitanan. Ayun. Di ba, no? Sila Felix Ortiz, Joaquin Balmores, Cirilo Gonzales, Antonio Collantes ay huwag ninyong tutulutang makasamba kahit sa labas ng bahay-sambahan, ni kaawaan, kupkupin o tanggapin sa inyong tahanan. Ngunit ang manawalan lamang ng karapatan ay ipinagbibili namin sa inyong huwag silang pauutangin ng anuman, sapagkat kami di nananagot sa kanilang utang sakaling sila'y pautangin ninyo. Hanggang dito na muna at umaasa ako na ang sa inyong pananampalataya na inyong aalinsunurin ng aking tagubiling ito. Pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos ay ikatutupad ninyo ng lahat ng kanyang kalooban. Ang inyong kapatid kay Kristo, Felix Manalo. Nakalagda, Brother Joseph. Sino ang ating saksi na ang mga ministro ng Iglesia ni Manalo ang ganid sa pera at hindi ako? Si Manalo mismo. Mismong sugo nilang kinikilala. O, di mag-away kayo ngayon ng sugo mo. Hato ko. Kaya ang sinasabi ko. Biro mo, paratangan mo ko ng galit sa pera dahil doon sa hinihingi kong 20 million, which is for the convention center of the organization. Di naman para sa akin yung Brother Joseph. Opo. At hindi rin naman ako nagtatakda. 1,000 ka, 2,000 ka, wala eh. Nagsasabi lang ako ng possibilities. Yung palaka kong 20 million, 20,000 members lang na tigwa 1,000, 20 million na. Diba? Hindi lang naman tayo 20,000, Brother Joseph. Ibig sabihin, kahit na tigpa 500 lang, pwede na. O kaya kung mas marami pa, tig 250 lang, pwede na. Sa dami ng kapatid ngayon, kahit tigi-tigi 100 lang, maire-raise yun, Brother Joseph. Diba? Pero hindi natin tinatakdaan kasi nga possibilities yun, bahala rin silang magpasya ron. Di ba ganun yun? Ganun po yan. Pinasasama nila Tuloy natin, Brother Joseph. Even with the voluntary price from the giver. Sister Luz. No fixed amount, Brother Eli. Isa pa kapatid na Paul, para makalikom ho siya nung tinasabi niyang
20 milyong piso. At tinakdaan ho yung miyembro. Tigi 1,000 naman kayo eh. O, tinan mo kasi nungalingan itong tarantadong ito. Tinakdaan ko raw yung miyembro, tigi 1,000 naman kayo eh. Meron ba tayo sinabi nun? Wala. Patugtugin natin, Brother Joseph, kung may sinabi tayo nun. Patugtugin natin. Makikinig na lang kasi itong gagon to, hindi pa marunong eh. Meron mo kundi kagaguhan yan. Laki-laki ng sentral nyo. Gibain nyo na. Ha? Pagibaan nyo sa Iraqi sentral nyo. Kakahiya kayo. Pero mo, akala nung ibang mga tao may dignidad ang organisasyon nyo eh. Kayo pala naman, ang bunganga ninyo, hindi totoo kung magsalita. Tigi-tigi 1,000 naman kayo eh. Meron ba raw ako sinabing gano'n, Brother Joseph? Wala po, sinungaling yan eh. Kung meron ako sinabi nun sa Ulitin sinabi. natin. Mahigit naman tayo sa 20,000. Tigi 1,000 lang. Meron ng 20 milyon. Tigi 1,000 lang. Meron ng 20 milyon. Pero para turo ko, o ikaw, 1,000 ka, 5,000 ka, hindi ganon. Meron ba ako sinabing gano'n na ikaw 1,000 ka? Wala nun eh. Pero anong sabi niya? Wala naman ako sinabi na, ano yung sabi niya, Brother Joseph? Sabi niya, ting 1,000 kayo. Inano po niya tinurol niya na para bang sinabi niya. Parang inutusan ko yung miyembro magbigay tigi 1,000. Yung akin possibilities Opo. mga mananaig pa rin yung voluntary will ng mga members, di ba? Pero ang kanya may mali siya Ito po yan. 1,000 naman kayo, sabing gano'n. Ang sabi niya, tuloy natin yun. Play po natin. Na Paul, para makalikom ho siya nung tinasabi niyang 20 milyong piso. At tinakdaan ho yung miyembro. Tigi 1,000 naman kayo eh. Tinan mo, sino ngayon ang sinungaling? Ikaw pa lang, anak ng demonyo eh. Wala naman ako sinabi, tigi 1,000 naman kayo eh. Meron ba akong gano'n sinabi? Ulitin mo, wala akong sinabi gano'n. Tigi 1,000 naman kayo. Ang sabi ko, yung palaka akong 20 million, 20,000 members lang na tigi 1,000, 20 million na. Tigi 1,000 lang na 20,000. Wala akong sinabi, tigi 1,000 kayo. Wala nun. Na para inuutusan ko magbigay na tigi 1,000 miyembro. Wala nun. Napakasinungaling talaga itong magkakabarkadang ito, no? Matindi. Yan ang klase ng religion yan, Brother Joseph. Anyway, tuloy natin para masagot natin. Humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon eh. Yun yung sinabi ko, no, Brother Joseph. Wala rin na nakalagay na tinurol ko, tigi 1,000 kayo. Meron ba kayo? Meron ba? Wala po. Wala nun. Yan, nililiwanag lang natin para maliwanagan yung utak ng mga bagay utak niyang mga yan, wala nang pag-asa lumiwanag. Yung mga, makinig na lang makinig na lang natin. Sige, tuloy natin. Pagka ang pag-uusapan talaga pera, kapatid na Paul, tupad na tupad ho sa kanya yung sinasabi niya kanina eh. May matakaw sa pera. Maramot, matakaw pa. Hid-hid. Ganid pa ang tawag ng Tagalog. Hid-hid pa, hid-hid. HID. Hid-hid. Yung mga ganon, may espiritu ng demonyo. Kapatid na Michael, madalas natin sabihin, kaya naman sila sumama dito sa tagapangaral nito. Akala nila matinong mangangaral to eh. Akala nila ang ipinatutupad nito ay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Akala nila hindi matakaw, hindi ganid sa pera itong taong to eh. Akala raw ng mga members, kaya sumama, hindi raw ako ganid sa pera. Ibig niya sabihin nun, ganid nga ako sa pera, tupad na tupad daw sa akin yung sinasabi ko na hindi ako sa pera. Kahidhiran ba yon na manghingi ka ng 20 million para sa convention center, Brother Joseph? Hindi po. Hindi naman para sa inyo yun, Brother Hindi naman para sa akin. Ni 5 nga, wala akong makukuha rin eh. At saka, kayo pa nga nauna nang nag-shell out ng inyong share eh. Yun nga eh. At mas malaki ang inyong inilabas, Brother Eli. Oo. Oo naman. Talaga namang alam ng kapatiran yan, Brother Joseph. At saka yung Brother Eli, sinasabi nilang akala nila, kaya sila sumama dahil hindi kayo ganid sa pera. Talagang hindi lang ho akala yun. Talagang alam na alam namin na hindi kayo ganun. Samantalang sila, tawasin mo man kami, hindi kami sasama sa inyo, no? Piluin mo lahat na lang ng abulo hinihingi nyo. Tapos pinababayaran nyo pa pati pasugo. Kakapal ng mukha nyo. Pati kapilya nyo, sino nagpatayo? Puro mga miyembro? Gumastos ba kayo kahit 5 para ipatayo ang kapilya nyo? Pagkatapos maipatayo, kanino? Sa miyembro pa ba? Sa inyo na. Kayo hid-hid.
Corporation Soul eh. Di ba? Oo, kapal nyo. Corporation Soul. Sino may-ari pag Corporation Soul? Di yung nangangasiwa, di ba? Kaya nga po. Yun ang nasa batas. Samantalang wala silang iginilabas kahit 5 doon para gastusan yung pagpapatayo ng kapilya na yon. Ang nagpatayo nun, miyembro. At hindi humihinto ang koleksyon ng abuluyan dyan sa kapilya na yan. Kapal ng pagmumukha itong dalawang ito. Makapal lang ba? Hindi lang yata makapal eh. Pero kapatid na Johnson, Brother Eli, kung gagamitin po nila yung ginagamit nilang ebidensya na yon, na di umano ay binibigyan nilang masamang kahulugan, dapat tanggapin nila yung sinabi nyo na tulungan nyo naman ako. Yung salitang sinabi nyo na tulungan nyo ako, hindi maitatangking kayo nga yung naunang nagpupundar. Humihingi kayo ng tulong at binibigay natin yung koteho dun sa sino mang voluntaryong dadamay doon. Kaya binigay natin yung koteho sa ganung paraan. Pero wala kayong sinasabi na ikaw, ganyan. Opo, wala yon. Ngayon, isa pa po. Palpak sila ron, palpak. Palpak. Malaki pong semplang yun. As usual. As usual na sila palpak. Opo. Nakaugalian nila yung pumalpak eh. Opo. Mula pa kay Bularan, saka kay Ber Santiago, palpak na eh. Siyempre po naman. Isa pa po, yung ginagamit nila kapatid na Josel kanina na di umano, ay yung huli nilang sinabi na ipinagdudugtong-dugtong na yon na si Brother Eli nga daw ay ganun. Wala silang naipakita dun sa pangako nila na hid-hid at wala eh. Mamaya meron pa, makikita mo. Meron pang maraing palpak. Pinagbibintangan ko raw sila, pero sila nagbibintang sa akin, ha? O yun nga po ang mamaya. That is the highlight of our show. Tuloy natin. Dito po, sa ating pinag-uusapan, mga kaibigan at mga mahal na sumusubaybay, tinalakay natin to dahil sa, ang totoo, yung kanyang mga pagtuturo, pag ginagamit niya yung Tito 1:12 hanggang sa talatang 13, gusto niyang iparatang sa atin eh. Kaya, puntahan na po natin ang ating tatalakayin, kapatid. Brother Josel, tama ha? Pag nagtuturo raw ako at ginagamit ko yung Tito 1:12-13, yung mga taga-Kreta, yung mga masasamang hayop, mga matatakaw, mga tamad, ipinaparatang ko raw sa kanila yon. Brother Joseph? Ba? Tignan nga natin kung pinaparatang natin sa kanila yon. Tignan natin. Pakinggan nyo. Tuturo, pag ginagamit niya yung Tito 1:12 hanggang sa talatang 13, gusto niyang iparatang sa atin eh. Kaya, pinaparatang ko raw sa kanila, Brother Joseph. Tanda mo tingnan natin kung pinaparatang ko Sila rin ang magpapakita na yung katarantaduhan nila, palpak nga sila eh. Tuloy natin. Ang pag-uusapan po namin ng kapatid na Paul ay tungkol sa ipinahayag ng puno ng isang samahang pangrelihiyon pagkatapos po na kanyang ipabasa sa kanyang isa sa mga manggagawa niya ang nakasulat po sa Tito 1:12 hanggang 13. Abangan po ninyo. Magsimula na tayo. Anong pahayag niya? Ito po. Sinabi ng isa sa kanila rin ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patotoong ito ay tunay. Kita nyo, yung sinungaling na espiritu ng demonyo, ano? Kapatid na Paul, ano po ang ating tugon? Tinatanggap po ba natin yung kanyang pahayag na batay sa kanyang pahayag, meron daw hong mga sinungaling, may espiritu ng demonyo, yun daw hong mga taga-Kreta, mga matatakaw, mga masamang hayop. Mga kababayan, sandali. Mga kababayan, tingnan nyo kung yung 1:12-13 ipaparatang ko sa kanila kung ipaparatang ko sa kanila yung Brother Joseph, tingnan nyo yung particular portion na yan, sabi pinaparatang ko raw sa kanila yung Tito eh. Sila ngayon ang a-analyze dun sa Tito pagkatapos batahin ni Brother Willie, tuloy natin kung ipaparatang ko sa kanila. Tunugan nyo kung paparatang ko, tuloy. Matatakaw, mga masamang hayop, mga sinungaling, tinatanggap po ba natin yon? Oo, dahil yun po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Tamo? Pinaratang ko ba sa kanila, Brother Joseph? Hindi. Ang tanong nitong si Malnoris tinatanggap po ba natin yun? Kapatid na Paul? Ang sagot naman isa, nakasulat sa banal na kasulatan. Pinaratang ko ba sa kanila yun? Hindi tinatanggap nilang ganun talaga sila. Tinatanggap na nilang yun totoo bakit sila kinilala? Tinatawag nila dahil
talata. Admitted sila. Admitted Wala naman ako sinabing Iglesia ni Cristo. Wala sinabing gano'n. Dahil yung pinapaliwanag ko yun sa isang exposition na merong tao, merong espiritu ng demonyo sobrang matakaw. Meron naman tao sobrang malibog, may espiritu rin ng demonyo. Merong ganun Brother Joseph, di ba? Pinapaliwanag ko yun. Hindi ko man lang sila binanggit doon. Tapos pinaparatang ko raw sa kanila yung Brother Joseph. Nung ipakita natin ngayon sa video yung paliwanag nila, tinatanggap po ba natin yan? Oo naman, nakasulat sa Biblia. Hindi ko pala pinaparatang. Tinanggap na nga nila Hindi nyo nga po, Brother Eli, pinaratang, kaya lang sinalo nila. Oo, tinanggap nga nila. Tinatanggap po ba ika natin yan, kapatid na po? Hindi, tinatanggap nga. Unang kasulat ika sa Biblia. Hindi ko pinaratang. Tinatanggap nila di ba? Tuloy natin, tuloy. Legit. Espiritu ng demonyo, yun yun daw hong mga taga-Kreta, mga matatakaw, mga masamang hayop, mga sinungaling. Tinatanggap po ba natin yun? Oo, dahil yun po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Kita mo, Brother Joseph? Taga-Kreta pala yung sinasabi ko Hindi ko pala sinabing Iglesia ni Cristo Taga-Kreta O, di ba? Nakuha mo, Brother Joseph? Opo, Brother. Wala akong pinaratang sa inyo. Kaya lang sinasalo nyo dahil guilty conscience kayo. Pero mo, taga-Kreta nga ang sabi ko Kasi nga isaksing taga-Kreta yung sinasabi ko, hindi naman sila Ngayon, kung tinatanggap nyo yan, okay lang. Problema nyo na yun. Ay, amen. Hindi na namin kayo tututulan dyan. Hindi na namin kayo tututulan dyan. Tinatanggap nyo. Opo. Nakita mo, nahuli mo, Brother Joseph? Opo, Brother. Tuloy natin. No further evidence, updated na. Po, Alexis lang po, bago lang po kayo magpatuloy. Kasi, naalala ko yung mga tumatawag sa atin na miyembro nitong samahang ang pinakasentro nasa Apalit. Bakit naman daw po natin ibinubulgar at inihahayag yung gawain ng kanilang puno? Nasasaktan daw po sila nun Tinan mo sinungaling ito. Brother Joseph, may tumatawag daw miyembro sa kanila na ang sabi raw, bakit naman daw ibinubulgar yung gawain ng kanilang puno, nasasaktan sila ron. Sinong miyembro namin ang tatawag sa'yo? Sino? Na nasasaktan? Hindi nasasaktan ng miyembro namin doon, dahil alam nilang hindi totoo ginagawa niyo. Paano masasaktan ng mga miyembro? Brother Joseph, wala tayong panahon magkatawag. Ano po, attorney? Wala tayong panahon magkatawag doon. Useless. Admission. At saka paano tatawag doon? Sarado telepono doon. Opo naman. Kasi sinungaling itong mga tawag ito. Tumatanggap ba kayo ng tawag? Hindi nga O, di ba? Subukan yung buksan ng telepono at uulanin kayo ng tawag ng miyembro namin. Pero para sabihin mo, miyembro namin, nasasaktan, tatawag sa inyo. Matatawag sa inyo, ni ayaw nga kayong makita ng mga miyembro namin. Totoo yun Kung talagang yan ang sasabihin ng mga miyembro namin na tatawag sa inyo, matagal na kayo nagbukas ng linya. Kaya lang natatakot kayo dahil hindi ganyan nasasabihin ng mga tatawag. Tatanungin kayo ng mga hindi nyo masasagot, pol-pol. Aba, kapatid na Jocelyn, may tumawag nga nung nag-live daw sila di umano. Anong sagot, kapatid na Willie? Ang sinasabi, Brother Danny, grounded daw ang mga linya ng telepono. Tapos para daw nasa kaayusan, Brother Joseph. Naman kitang-kita naman palusot lang, Brother Joseph Dahil sila takot na sila matanong on the air, na sila mapapahiya, Brother Joseph. Ayun. Pero napakaganda nun, kapatid na Johnson, Brother Willie, noong sinabi ni Kapol, yan talagang tama. Ako'y naniniwala sa sinabi niya na nang tanggapin niya yung sinabi na yun nung tinanong sa kanya nung kanyang kasamahan, tinatanggap ba natin yan? Ay, oo! Hindi ko naman pinaratang sa kanila, tinanggap nila Alam ko nun, Kita mo. At saka wala akong sinabi Iglesia ni Cristo. Ang sinabi ron, taga-Kreta, Brother Danny. Opo. Yung duda nila. Tuloy natin. Marami pa yan. Natitril ka pag narinig mo lahat yan. Hindi po nakapagtataka at alam naman natin na may mga pagkakataon talaga na masakit ang dating. Lalo na doon sa mga napapaniwala niya. Kasi naniwala kayong sincere yung puno ninyo, naniwala kayo na sa Diyos siya, at naniwala kayo na ang ipinatutupad niya ay yung sa Ebanghelyo. Pero hindi po
mulat lang ninyo ang inyong mata, magsuri kayo, makikita ninyo na kabaliktaran siya ng mga tunay na tagapangaral. At dito nga sa pinag-uusapan natin, kapatid. Hindi ba? Kaya raw nasasaktan, magmulat lang daw ng mata, Brother Joseph. Siguro ang gusto niyang mulat ng mata, yung halos lumuwa. Yung ating mga kapatid dito, mulat na talaga mata. Pero hindi lumuluwa. Kaya nga, Brother Eli, yung mga miyembro nila, umaalis na sa kanila kasi namulat na ang mata. Kaya iniiwanan na sila ngayon. Oo, yun ang talagang namulat ang mata. Correct. Sila nasasaktan si Islos. Dahil linggo-linggo, mayroong mga miyembro nila na lumalay sa kanila, Brother Josel. Yung kapatid na Willie, ang isang malaking sampal sa sinabi niya kanina na ang akala daw si Brother Eli ay mabait, ang akala si Brother Eli ay mabuti. O granting, sundan natin yung katwiran niya. Kung halimbawa, dahil dyan sa ginagawa mong eksposisyon daw na halos 2 taon ang ginagawa, ikaw man lang ba'y nakapagdilat man lang ng isang sabi mo'y nadirim lang kaluluwang nandito sa amin o patuloy na nababaklasan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Di ba yun na yung analysis noon, Darne, di ba? Kung totoo na akala mo, sabi mo bakit patuloy na dito pumupunta at ni isa, wala namang napunta niyan mula nung naglaban na kayo ni Brother Eli sa telebisyon. Maliban doon sa kapatid ni Brother Willie na kaya lang naman lumipat doon kapit sa Patalim. Pero bukod doon, meron pa bang lumipat? Wala. Yun ang tanong natin. Yun ang tawag illogical. Di ba? Sabi mo, ang akala, sige, natuklasan pala nung mga kapatid na si Brother Eli masama. Ang sunod na dapat nilang gawin, iiwan nila si Brother Eli at lilipat sa iyo. Tama. Pero hanggang ngayon, ni isang mukha ng dating kapatid dito'y wala kang naipakikita. Ang pinakikita lang naman nila yung mga itiniwalag natin. Opo. Bago itong usapang ito, no, Brother Dan? Opo. Wala naman siya maipakita. Sige po. Hindi ba sa kanya hunang galing yan, kapatid na Paul, sa bibig niya mismo, tinakdaan ng tigi 1,000 yung kaanib? Yun nga sinasabi natin. Mga kaibigan at mga mahal na sumusubaybay. Di ba ninyo nahahalata? Nuknukan ng kapaimbabawan tong punon to. Nuknukan daw ako ng kapaimbabawan, Brother Josel. Ano ba? Nuknukan? Anong nuknukan? Attorney? Sila nga ho ang kapaimbabaw. Ikaw nga ang paimbabaw dahil hindi ka naman inaatake, pinasabi mo inaatake ka pagkatapos. Sumasagot lang kami sa inyo Biro mo, gusto ipanaparatang ko raw sa kanila yung Tito 1, 2, 13. Wala nung kahit kailan, taga-Kreta yung sinabi ko Brother Joseph. Tapos sinasalo lang niya. Kaya ikaw ang nuknukan ng kapaimbabawan. Pagkatapos mang-atake ng mang-atake at magparatang ng mang-paratang ng hindi totoo, mananalangin sa huli, Brother Eli. Kaya, yun ang nuknukan ng kapaimbabawan. Yun talaga. Na ang pananalangin, pinakikita pa sa tao. Yun talaga. Sabi sa Biblia, wag mong papakita yung pananalangin mo, di ba? Opo. Pumasok ka sa silid at manalangin ka sa lihim. Mga eres, harap ng kamera ng telebisyon, yan ang nuknukan ng kapaimbabawan. Basa sa Mateo 6:5. Ito po ang sinasabi sa talata. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo. Nako, tumatayo nga pagkatapos ng program. Ipakita nga po natin na tumatayo nga talaga sila. Mapagpaimbabaw, dalalangin patayo. Para ano? Para ano, Brother Willie? Ang sabi po, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga liko ang daan, upang sila'y makita ng mga tao. Yan pala yung mga nuknukan ng makapaimbabawa na kung manalangin, pinakikita sa tao. At nakatayo pa. Opo. Tupad na tupad sa kanila yung sinabi nila Pakita nyo nga yung nakatayo. Sige nga po. Pinakikita pa sa tao sa telebisyon sa buong mundo si Kristo sa sinagoga lang, ayaw niya lang ipakita Itong mga ito sa telebisyon pa Buong mundo pa pinakikita na sila nananalangin. Yan ang gawa ng mga mapagpaimbabaw, Brother Joseph. Sige. Maya-maya ng konti at ma-EQ lang nila. Maya-maya. Sige. EQ lang po nila yun. EQ na natin uli sa susunod. Ayan, nakita po natin, kapatid na Josel. Isa napansin natin doon sa sinabi ni Paul na kung sakali daw na kapatid na Luz, kung sakali pala na, sabi niya, tinakdaan pala. Lahat ng, tinakdaan yung kanyang mga kaanib. Alam mo ba kung gaano kadami ang kaanib dito? At kung totoo yung bintang mo na tinakdaan ni Brother Eli ng 1,000 ng mga kaanib dito, palagay ko, babahan ng pera. yun ang doon. Ano po, attorney?
payat yung 20 million. Bayat yun. Okay na. Totoong tinakdaan. Kung alam lang niya ang bilang ng mga kaanib dito, hindi mo lang kasi alam. Meaning, hindi nga yun ang totoo eh. Kasi naman magpapadala kayo ng tik-tik, tangapang kapareho ninyo diba? Kung ano tuloy yung mga napagpupulot ninyo. Hindi ko alam kung misinformed kayo o talagang inililihis lang ninyo yung inyong mga nakuha para bigyan ng mali siya yung mga pahayag ni Brother Eli. Both are true to them. Brother Eli. Mayroon niyang... Alam mo, Brad Joseph, yung mga opinion niya, inadmissible in evidence, binabasa ko tuntunin sa ebidensya. Hindi ka tanggap-tanggap Bakit po? Opinion yun Wala dito sa ebidensya yun. Sa husgado, inadmissible in evidence yun. Baka pagalitan ka pa ng judge. Ganun ba? Ayan, maliwanag yun. Hindi ka tanggap-tanggap. Inadmissible in evidence. Ayun. By Judge Cesar C. Peralejo ng UP. Samantalang kung makaasta itong mga ito si Paul, itong si Kelkel na ito. At saka iba irrelevant. Sinasabi. Pero ako, kapatid irrelevant to the issue. Ayun, irrelevant yun. Pero yung binigay ni Brother Eli, yung talata, Tito 1 at 12, katanggap-tanggap na ebidensya. Kaya naman tinanggap ni Paul. Hindi po kakalimutan yan. Tinanggap. They were not identified by Brother Eli even by implication. Maski by implication or whatever it is, wala nga sinagot nila kami yun. Basta yung patch na yon ay para sa Kreta, binasa ni Brother Eli. Ngayon, kung nakadating I made no mention anyway of the Iglesia ni Cristo in that particular video. Hindi nga sila ina-accuse ngayon sila tumanggap. Sabi niya, kami yan. Masaya yun. Sige na, Paul. Diyan sa party na yon, naniniwala na kami. Totoo sinasabi mo. Yung pag-amin mo na yon. Brother Joseph, sige, next. Sige. Sa wakas. Tuloy natin, Brad Mel. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon hindi. Baka sabihin po nila ganito, nung miyembro niya, kung nanghihingi man yung aming puno ng abuloy na hinihingan tigi 1,000, ang hinihingan naman niya yung kaanib. Hindi kanya nang hihingi yun sa hindi namin miyembro. Hindi ho totoo yun Iyon, sinasabi niya yun. Opo. At madalas ipinaririnig niya, pagka hindi kayo miyembro dito, huwag kayong magbibigay. Pero ang dami yan. Ito mga halimbawa ng mga sulat I-post mo lang, post mo. Huwag nyo alisin. Post nyo lang. Sabi, pinalilitaw nila, humihingi tayo sa hindi nating kaanib, Brother Joseph. Opo. Ang babasahin niya yung sa concert Opo. Tingnan mo kundi talagang napakawalang yan tao niyang tarantado si Paul na yan. Babasahin, puputulin. Pansinin niyo mga kababayan babasahin, puputulin. Para patunugin, nang hihingi kami ng love offering. Ganyang kadispirado itong tukong ito Tingnan niyo sumasagot lang ako Eto. Sabi, baka naman kasabihin, nanghihingi sila sa mga miyembro nila, hindi sa ibang tao, no? Hindi, katotoo yun, sabi nung Paul. Tingnan natin kung anong batayan niya. Yung mga solicitation letter sa concert, yung mga tickets, tuloy natin, Brother Joseph. Yung mga pangalan na sinulatan nila, mga politiko at government official, local and national. Paano sasabihin niya? Ito, si Honorable, masama nga palang banggitin yung pangalan, Baka naman miyembro niya yan. Hindi, Katoliko ito Opo. Itong isang ito, miyembro pa yata ito ng Opus Dei. Opus Dei ho yata yan Meron pang, hindi ko malaman kung ito protestante. Pag naharap kasi sa simbahan protestante, nagsisimba ito Opo. Pero, yung sabihin nila na puro miyembro lang nila, yung kanilang hinihingan, hindi ho totoo yun paano sila nang hihingi? Dito kasi, ang sabi niya... Yung ginawang concert po nito nakaraan lang. Humingi po sila ng pera sa mga politiko at mga government official sa pamamagitan ng sinasabi nilang a very special love
offering. At alam mo na kapatid, Tinan ninyo kundi sinungaling tong walang yang ito. Humingi raw ako ng pera sa pamamagitan daw nung sinasabi nating a very special love offering. Pinutol. Brother Josel, tinan mo. Ilagay natin sa screen kung ano yung sinasabi nilang papel na pinadala natin sa mga... actually, hindi ako nagpadala nito Brother Josel Ito'y pinadala ni Dr. Miguelito Manalaysay, medical director ng ospital, Brother Josel, hindi naman very special love offering, pinatutunog nila, love offering na pera yan na hinihingi natin Ay, babasahin natin. Greetings. We are privileged to cordially invite you to a dinner date and a very special love offering in song and entertainment scheduled on March 13, 2003 at the Grand Ballroom of the Westin Philippine Plaza Hotel, CCP Complex, Pasay City. Distinguished showbiz personalities pool their talents together to complement Brother Eli Soriano's innate artistry in rendering his own interpretations of songs and music. The result is an inspiring musical presentation entitled This One's For You, Brother Joseph. Tinan mo hindi love offering na pera itong hinihingi natin kundi tayo ang nag-o-offer ng isang special love offering in song and entertainment. Pero kitang-kita mo ang malisya nitong tarantadong ito na hindi itinuloy Binutol dun sa love offering para patunugin dun sa kanyang mga tagapakinig na gago na kapareho niya kung maniniwala sa kanya na patunog, humingi tayo ng love offering, Brother Joseph. Ulitin lang natin yung kapiraso na yung Brother Technician, pinapatunog niya, humihingi tayo ng love offering na pera hindi nagtatapat ito dun sa alam mo, miski pati miyembro nila niloloko nitong taong ito sino ba nanonood sa programa nila? Miyembro nila. Bihira naman yung taong manonood sa kanila dahil pagmumukha pa lang naman hindi ka na magtsatsaga di ba, kaya nga po kayo pinapaksa nila, Brother Eli, para sila panoorin ng mga tao. Dahil kung hindi ako paksa nila, walang manonood sa kanila. Opo naman. Kahit miyembro nila, ayaw manood sa kanila katunayan, miyembro nila, naglisaw-lisaw pagka nagpapalabas sila mga kapitbahay namin dito mga miyembro nila hindi man nanonood sa kanila Hindi nga po kilala sila, Brother Eli Ngayon, ibig kong sabihin, Brother Josel, niloloko niya na yung sa sarili niya, naglolokohan silang dalawa ron, niloloko niya pa pati miyembro niya Binumong patunugin ang hihingi raw tayo ng love offering. Samantalang ito, mga concert tickets na pinadala doon sa humihingi ng yung medical director, nagbebenta ng ticket ng concert sa madalit sabi, Brother Joseph. Hindi nang hihingi ng pera na love offering. Ulitin natin kundi may malisya talaga utak nitong tangang ito. Tanyo humingi po sila ng pera sa mga politiko at mga government official sa pamamagitan ng sinasabi nilang a very special love offering. Kita mo? Alam mo na putol Brother Joseph, putol hindi inilagay na, hindi sinabi a very special love offering in song and entertainment. Hindi. Humingi ka sila ng pera sa pamamagitan ng sinasabi nila, sige Paul, hinahamon kita. Sasabihin ko, hindi ka lang gago, tanga ka pa, tarantado ka pa. Idemanda mo ako sa husgado, ililitaw ko itong iminimislead mo sa tao. Kahiya-hiya organisasyon mo. Ang laki ng organisasyon mo, may justice pa naman kayo. Lahat ba kayo gago na? Tanong ko lang. Lahat ba kayo gago ng kagaya mo? Demanda mo ako, Paul. Demanda mo para makita ng sambayan ng Pilipino na niloloko mo sila. Gago ka, Paul. Gago ka. Tarantado ka. Tama-tama sa yung sinasabi mo. Sabi mo, mura, hindi. Alam mo ba, kahulugan ng gago, Paul? Pakinggan mo, babasahin natin sa dictionary UP. Gaga. Babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Di ba tamang-tama sa iyo yan, Paul? Gago ka, ayon sa diksionaryong Pilipino. Wala kang katali-talino. Babasahin mo lang, ginagago mo listeners mo.
Ginagago mo taong bayan yan eh. Nagpapalabas ka, pinapalabas mo kung saan-saan yan, katarantaduhan mo na yan. Hanggang Bisaya at Mindanao, hanggang sa abroad. Na niloloko mo, sasabihin mo, humingi kami ng pera, very special love offering. Ha? Parang pinapatunog love offering na pera. Hindi naman songs and entertainment ito eh. At ticket ito, at hindi kami nanghihingi kahit kanino. Tanga. Hindi panghihingi ito, concert ito eh. Kayo ba pag nag-concert nanghihingi kayo? May malaking gago ito. O ngayon, tarantado. Ano ba kahulugan ng tarantado? Sa diksionaryong Pilipino. Brother Joseph, ano kahulugan? Nakalagay po rito, tarantado. Number 1, walang prinsipyo o pag-aatubiling moral. Number 2, may masamang gawain o pag-aasal. Tingnan mo, wala kang pag-aatubiling moral. Kung may pag-aatubili kang moral, hindi mo puputulin yung binasa mo. Napatutulogin mo love offering na pera. Ha? Ulitin natin yung ginawa niyang katarantaduhan na yung Brother Joseph. Humingi po sila ng pera sa mga politiko at mga government official sa pamamagitan ng sinasabi nilang a very special love offering. At alam mo na kapatid, Tingnan mo, humingi raw kami ng pera. Sinong government official ang hininga namin ng pera? Litaw mo nga. Baka kakampi mo yan, nilitaw mo. Baka meron nga kaming hiningan. Ilitaw mo. O bumili ba sila ng ticket? Ha, Brother Joseph? Hiningan ba natin sila o bumili ng ticket? Bumili po ng ticket. Oy, naku di nga bumili yung iba dahil kakampi mo O, di ba? Di ba, Brother Joseph? Paano kami nanghingi niyan? Di ba niloloko mo ang tao niyan? Pati miyembro mo, niloloko mo. Pati miyembro namin, niloloko mo. Nililigaw mo. Wala ka na palang kahihiyan. Sayang yung relihiyon mo, pati kapilya nyo. Gibain nyo na. Wala na kayong prinsipyo. Desperado na kayo na sirain si Soriano, kaya ganyan. Kaya anyway, kahit na pa wala ka ng pag-aatubiling moral tarantado ka na talaga gago ka pa Di ba? Yan. Kaya tamang-tama sa'yo, hindi kita minumura. Tamang-tama lang sa'yo yung salita sa diksionaryong Pilipino, Paul, tarantado ka, gago ka. Demanda mo ko. Sige. Sige, magkita tayo sa husgado. Gawin mong abogado, yung justice mong ipinagmamalaki, gawin mong abogado. Kahit sino pa kayo, harapin ko kayo sa husgado. Patutunayan ko, ginagago mo ang sambayan ng Pilipino. Sana ikaw na lang ang gago. Huwag mong gaguhin yung kapwa mo tao. Pati miyembro mo. Di ba, Brother Joseph? Opo. Sige, subukan natin ang tatag ng iglesia ni Manalo pagdating sa katwiranan. Palpa ka, Paul. Sayang ang broadcast mo. Palpa ka. Dalhin mo sa husgado. Dalhin mo sa husgado yan. Sinasabi ko, gago ka na, tarantado ka pa dahil sa ginagawa mo. Magbabasa ka lang, ililigaw mo pa kapwa mo tao. Di ba? Yan, di ka ba nahihiya ngayon yan? Biro mo, sinasabihan ka ng kagaya ko, mahirap lang ako, laki ng kapilya nyo, bilyonaryo kayo. O, di ba? Pwede naman kayo maglagay kung gusto nyo. Ewan ko lang, kanino nyo ilalagay. O, sige, next. At alam mo na kapatid na Michael, kung magkano ang per ticket nun? Isipin nyo, yung isa sa mga government officials po natin, pinadalhan ng 10 ticket na bawat ticket po 20,000. Dito kasi meron ding pinadala ng 5 yung hinihingi. Opo. Hindi naman pala puro 10. Meron palang hinihingan ng... Sandali po, kung 10 yun, binayaran halimbawa ng government officials, lumilitaw, nakuha na niya ng 200,000 pesos. Isipin nyo, sa gobyerno yun. Matalino ho yung ating namiminuno sa pamahalaan na isa sa mga pinadala niya. Dahil ang nakalagay nga po ay this one's for you, bagamat ticket ay 10. Ang kinuha lang po, isa lang. This one's for you. Pero kung this 10's for you... Pero, eto... Kung di malaking kagaguhan, yung title ng concert, this one's for you. Kahit dahil kumuha raw ng isang ticket, 10 yun, tama raw yung government official dahil this one's for you. Hindi naman siyabing this 10's for you. Hindi ka naman kalbo, papatawa ka. Saan nagpapalit yung o nagpapatawa ka ba o hindi ka talaga marunong na English? Tanga. Tingnan natin kung ano kahulugan ng tanga, Brother Joseph. Tanga. Sa diksionaryong Pilipino. Diksionaryong Pilipino, ganito po ang kahulugan ng salitang tanga. T-A-N-G-A. Ayan.
Tao na kulang sa kakayahang humatol at magpasya. Ano pa kasunod? Babal, bobo, danghag, estupido, fool, Akala ko. hangal, Basa ko kasi Paul eh. hunghang, langga, Pulpul! Tangi. Ayan, yan. Pulpul pala yan, Brother Joseph eh. Yan tanga. Bino mo, ang title ng concert, This One's For You. Kaya raw kumuha lang ng isa yung politiko. Pinalalagay pa yung politiko, yung tanga eh. Dahil pinadalan daw natin ng 10 ticket, isa lang ang kinuha. Dahil ang title ng concert, This One's For You. Matinding katarantaduhan ang inihahayag nitong mga taong ito, Brother Joseph. Oo, pero ako'y natatawa talaga sa kanila dahil natawa pa sila at nangiti sa katangahang i-display nila. Matindi, no? Pulpul Matindi kayo. ng katangahan itong magkasamang ito eh. Alam mo kung sino direktor niyan? Sino po ba? Iglesia ni Cristo Evangelism Department. Talaga? Yun mo lahat ng katangahan na yan, ipag-aari ng Iglesia ni Manalo. Ba? Di mo? Mamaya, pagkatapos ng programa, makikita mo, produced by the Iglesia ni Cristo Evangelism Department. Hindi na kayo nahiya. Parang yung giniba yung kapilya nyo ng ano eh, ng Tomahawk missile eh. Katangahan yung dinidisplay nyo eh. Di ba, Brother Joseph? Tuloy natin ang katangahan. Ito eh. Kasi nungalingan yung sinasabi niya na hindi raw sila nang hihingi sa hindi nila miyembro. Kita mo, ikaw ang sinungaling, gago! Hindi kami talaga nanghihingi sa hindi namin miyembro. Ha? Yung kumuha ng ticket sa Senado, alam ko kung sino yung Brother Josel eh. Ang kumuha ng ticket, ang kumuha yata ng ticket eh, isang senador. Di ba? Pero para manghingi kami ng pera, para sa amin, at totoo, nagtatayo kami ng hospital eh. Pwede naman namin sabihin, ba, hindi para sa amin yan, para sa hospital. Pero hindi kami nangingi ng pera. Nag-sponsor kami ng concert, Brother Joseph. Nag-produce tayo ng concert, di ba? Hindi pang hihingi yan sa kapwa. Concert yan eh. Kung gusto mo manood, di manood ka. Kung ayaw mo, di huwag. Hinihingan ka ba namin? Napakalaking kasinungalingan yung alam mo. Malaki pa sa pagkatao mo yung kasinungalingan mo, Pulpol. Next. Tuloy natin. Titigan nga po ninyo, baka sabihin nyo, hindi siguro totoo yung sinasabi nyo sulat na yan. Hindi raw totoo. Hindi lang. Ringgan pa po ninyo ito na nagpapatunay talagang ang pag-uusapang pera, dayok-dok itong taon to. Biro mo, dayok-dok daw ako sa pera. Yan, tinan mo paratang ha. Dahil doon sa concert ha, dayok-dok daw ako sa pera. At dahil doon sa ipinapatayo nating convention center na humingi ako ng tulong sa mga members ng 20 million, dayok-dok daw ako sa pera. Yun ang premise niya ha. Tingnan mo nga kung kaya niyang patunayan sa husgado yan pagka hindi Iglesia ni Manalo hukom. Hindi. Malabo po yan. May premise ka ba para sabihin mo dayok-dok ko sa pera, walang iya ka? May premise ka? Saan ang premise mo? Para sabihin mo dayok-dok ako sa pera. After all, itong ginagamit mo, hindi naman sa akin mapupunta ito eh. Di ba, Brother Joseph? Opo. Yung concert para sa ospital, nandito sa sulat eh. At saka yung para sa convention center, is there anything personal that will benefit me? Wala. Personally? Wala eh. Para Wala. sabihin ako dayok-dok sa pera, gago ito. Talagang gago itong pastor na to. Alam mo ko, si Manalo, patitigilin ko yan eh. Kaya lang, kaya siguro hindi patitigilin kasi siya mastermind niyang pang-aatake sa akin na yan. Correcto. Oo, kasi hindi makaharap yung puno nila sa isang debate kay Brother Eli. Kaya di baling itong mga ito, magkalat na magkalat ng katangahan at ng mga kahihiyan nila. Sige lang, pinoproduce ng kanilang iglesia, ng kanilang evangelism department, yung programa na yan. Yung programang pulong-pulo ng katangahan. At yun, kapatid na Josel, masasabi natin na yan ang siguro ang pinakagarapal na mga raskal sa kanila. Kaya yan ang inilalagay dyan sa kanilang kampanyang i-demolish at i-destroy si Brother Eli. Pero sa bawat galaw naman nila, lalo silang nabibigo at napapahiya dahil yun sinabi mismo niya kanina, ticket daw yung ibinigay. Saan ka naman nakakita ng ticket na panghingi? Paul, kahit di ako masyadong nag-aral, iba yung ticket dun sa solicitation letter. Nanghihingi? Opo, iba yon. Kung ticket yan, kailan pa mat yan ay may ticket, ang ibig sabihin yan ay
katumbas yan na Serbisyo. opo. O value or entertainment. Kaya nga entertainment na nakalagay. Kaya hindi tayo nanghihingi, Brother Joseph. Oo. Talagang hawang-hawa yung mali siyang inilalagay ni Paul doon sa kinote niya. Tapos pinutol niya. Nang hihingian niya sila ng pera sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na special love offering. Na pinatutunog niya parang abuluyan yun na hinihingi natin doon sa ibang tao na hindi natin kamiyembro. Correct. Alam mo, yung ginagawa niya yung mga tao na yan, alam ko may mga pamilyan. Kung ako anak niyan, hindi ako makalalabas ng bahay para humarap sa kapwa-tao. Dahil alam mo, yung inihahasit niyang yan, sa halip na magalit sa atin ng tao, siya ang higit na kagagalitan ng tao. Isang yung kanyang hate campaign laban sa atin, alam na pangwawalang yan sa kapwa. Maraming magagalit sa kanya. At meron pa siya sasabihin na kaya lang siya ako dayok-dok sa pera, tuloy natin yung Brother Daniel. Tingnan natin. Panoorin at pakinggan pa po ninyo ito na nagpapatunay talagang ang pag-uusapang pera, dayok-dok itong taon to. Meron pa nga ako nakita nung araw, Kung kahit ko lang sa inyo, wala naman siya rito na ngayon Punta sa pasalamat. Tumatawa ako dyan, Brother Joseph. Hindi ako galit na galit dyan, Papalitan nila, nasabihin nila, Mami, galit na galit ako, Tinuturo ko dyan at saka yan, pasalamat yan, Brother Joseph, hindi naman para sa, broadcast. Yung ipapakita nila yung broadcast. Actually, yung video, tinan mo, kundi katarantaduhan ng gawa niyang mga walang yan, The video does not conform with the audio. It doesn't jive with the audio. Correct. Ibig sabihin, talagang pagduduktong-duktong lang ito ng kasinungalingang ginagawa itong mga taong ito Ang ipinapaliwanag ko dyan ang kakainin meron 5,000 ang tulong sa gawain ng Diyos 100 mayaman naman. Yun pagtuturo ko sa kapatiran kung paano pahahalagahan yung gawain ng Panginoon Diyos binibigyan niya ng mali siya yon. Kaya sabi, dayok-dok daw ako sa pera. Sige, tuloy natin. Bili ko yan, Brother Eli, dun sabi niya. Bili niya raw dun sa Maynila. Iba yan, Nakita mo, pati yung video, magkakaiba video yung ginagamit o yung Brother Josel. Nakikita mo? Magkakaiba video. Kasi hindi talaga yan, wala sila talagang video niyan Ninakaw lang nila yung audio niyan Brother Josel Correct. Sige, tuloy natin. Sabi ko, 2005. Sarap. Talaga ang buong lechon. Binigay pa sa akin yung ulo Tapos, may sugpo. Mandaing baon. Siguro ang baon niya 5,000. 5,000. Baon niya sa pasalamat. Nakakotse siya. Nung mabuksan-buksan ko yung abuloy, 100. 5,000 yung lalamunin niya. Para sa gawain ng Diyos, 100. Kapatid na Michael, kayo po mga mahal na sumusubaybay. Anong masasabi niyo sa ganyang puno? Nag-abuli na ng 100 piso yung miyembro niya, galit na galit pa. Galit na galit daw ako, Brother Joseph, tumatawa pa ako nung umpisahan ko ikwento yun tinan mo. Kasi ganito ang pangyayari nun, alam ng kapatid yun na kung sino man yung mga kapatid na nakakaalam niya, may saksi yan Binigay pa yung ulo nung lechon alam mo naman ako, Brother Joseph, ayoko namang nagkakainong gano'n na hindi, lalo na yung tao na hindi ako lapat ang loob, hindi ko kakainin siyempre para wag mapahiya, tinanggap ko, binigay ko dun sa mga yung mga ang pinigbigyan ko nun yung maintenance ng ng CR Brother Joseph tingnan mo, galit na galit daw ako dun sa sinasabi ko. Hindi naman totoong galit na galit ako. Tumatawa pa nga ako noon, kinukwento ko yun na nagpapakita ako ng isang instansya sa kapatiran na merong kapatid na buhos ang kanyang pag-google pagdating sa pagkain. Pero pagka sa gawain ng Diyos, parang siya, pinid ang palad niya, Brother Joseph. Yun ang ipinakinukwento ko dyan di ba ang sinasabi ko pa, gawain ng Diyos, Opo. Ba't mapaparatangan mo akong dayok-dok sa pera? Hindi naman sa akin mapupunta yung gawain ng Diyos, Yung para sa gawain ng Diyos. Tingnan mo? Kaya yan, paratang, miski sa husgado mo dalhin yan, di mo kayang patunayan, dayok-dok ako sa pera. Unang-una, yung video pinagtatay-tay mo, hindi talaga yan, magkapareho yung video Yung isa
nakabarong Tagalog akong puti. Yung isa naman pinakita niya, yun din sa audio na yun, ang nakabarong Tagalog akong puti, yung isa naman nakabarong Tagalog akong gray, Brother Joseph. Hindi parehong pagkakataon at hindi yun yung video, Brother Joseph. Ha? Sino mong pandaraya niyang mga tao na yan? Hindi yun yung dapat nakasamang audio. Pero ganun pa man, wala tayong magagawa. Yun ang trabaho nila, di ba? Tuloy natin. Binigyan na nga siya ng ulo ng lechon eh. Oo. May sugpo pa. Masama pa loob. Ikinukwento pa niya. Masama pa raw ang loob ko, kinukwento ko pa raw. Para ba, Brother Joseph, pag ikinuwento mo, mas mali. Si San Lucas, ikinuwento yung ginawa ni Ananias at ni Sapphira, kaya nga natin alam di ba? Sinulat pa nga di ba? Yung ginawa ni Usa, kinuwento ni, ng Biblia, di ba? Ang ginawa ng mga nagkamaling mga Kristiyano nung una, nakalagay sa Biblia, kaya nga natin alam di ba? Nasa Biblia, basahin natin. Brother Willie, yung unang Korinto 10. Opo, ang sinasabi po sa 10. At ang talata po ay 6 ng... At saka 11. Opo. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang wag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Asan na yun dyan? Masama ba ikwento yung mga bagay na kapupulutan ng aral ng mga kapatid na Joseph? Nako, hindi po, Brother Eli. Minamasama lang nila di ba? Sige, tuloy natin. Meron pa ba, Brother Joseph? Talma kay Brother Mel? Sige po, tuloy po natin. Nubuklat niya yung sobre. Di tsak may pangalan yon. Opo. Sapagkat kung walang pangalan yung sobre, paano niya malalamang iyon ang ibinigay nung nagbigay sa kanya ng sugpo? 100 tinan mo kung di parehong tanga na, bobo pa. Kung may pangalan daw yung sobre, at binuksan ko raw yung sobre, kung hindi ko raw, wala raw pangalan, paano ko raw malalaman na yun ang nagbigay ng 100? Paano hindi ko malalaman sa akin ibinigay kung di ka ba tanga? Hindi maganda ang ginagawang pakipagtagisan ng INC kay Brad Eli dahil may pamimersonal na. At valid ang mga paliwanag ni Brad Eli sa mga pinagsasabi ng INC, pati ang paghingi ng tulungan sa bubungan ng convention. Ito ay para sa rin sa mga miyembro para hindi maulanan o mainitan. Pero ang tanong ko lang ay, mukhang malaki yata ang 20 milyon ng panahon na yan. Diba? Ganoon rin naman ang INC na ang pagtatayo nila ng mga kapilya ay gastos rin ng mga miyembro nila. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.